Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sabihin mo sa iyong katabi, pinagpala ka ng Panginoong Hesukristo. Ako'y masaya sapagkat naririto ka. Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon at magpatuloy po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Isang napaka-ganda ang isang kwento ng pagmamahal. Amen? Sabi nga, ang sino mang nagmamahal sa atin ay gagawin ang lahat. Amen po ba? Katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Isang napakahalagang bagay na matutunan po natin sa araw na ito, ang tinatawag na sa pamagat na ating pag-aaralan sa araw na ito ay ang tagapagpadala. Ang tagapagpadala ng kasalanan. Sabihin ng lahat, ang tagapagpadala ng kasalanan. Na atin na po bang nakikita, na nalala ko dati, nung kami namamalengke ng aking ina, kahit naman hanggang ngayon, even groceries, ay mahirap magdala na napakaraming mga bitbit. Amen? At ako po, sa totoo lang, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa pasensya ng aking kabiyak. Purihin ng Panginoon sapagkat sa tuwing kami lumalabas, sa tuwing kami umaalis, talagang siyang nag-aasikaso sa lahat, lalo na yung mga pagbubuhat. Mahirap po ang magbuhat. Amen! Sino bang may gusto lagi nagbubuhat? Ako po sa totoo lang, ayoko pong lagi nagbubuhat. Sapagkat pagka nagbubuhat ka, ay napakabigat. Kahit po nung kabataan po namin, pagka kami po inuutusan ng aming mga magulang o ng aming mga tiyahin na kumuha ng tubig. At ang tubig po namin sa panahon noon ay balon. So yung balon po, napakalalim na, kinakailangan mo pang salukin ang tubig. Bukod sa magbubuhat ka na napakalayo pauwi ng bahay, ay kinakailangan mo pang magbuhat at magsalok ng tubig para mapuno ang iyong timba. At hindi po madali ang magbuhat. Talagang kinakailangan ng matinding strength, matinding pagtitiis para mabuhat mo ang iyong daladala. Kaya nga po, talagang totoong ako'y natutuwa sapagkat marami akong nakikitang mga asawa na kalimitan nagbubuhat ang mga kalalakihan, pero may panahon at maraming panahon na ang babae lagi ang gumagawa. Pero ako'y nagpapasalamat, sabi ko nga, mapalad dahil may nagtsatsaga. Kasi kailangan po ng patience tsaka long suffering po talaga ang pagbubuhat. Amen? Papaano? Kung ang pinag-uusapan natin ay ang tagapagdala, tagapagbuhat, tagapag-akay ng kasalanan. Ang hirap po noon, ano? Kasi pag sinabi mong kasalanan, ito po'y mga kasalanan, hindi po isang kasalanan lang, mga kasalanan na kanyang dinadala para sa kabuuan at para sa maraming tao. Alam niyo po, even in the family, marami ang tagapagdala, marami ang tagapagbuhat or tagapagbuhat ng mga kabigatan para sa pamilya.
Kalimitan ito po kung hindi sa parents ito na ilalagay, sa tatay bilang haligi ng tahanan. Ito din naman ay kumbaga sinishare ng mga magulang, sinishare ng nanay at ng tatay sa kanilang dalawa. Kasi tandaan po ninyo na sila ang umaalaala at umaalalay sa buong pamilya. Ang kabigatan na pagdating sa mga responsibilidad ay ginagawa ng mga magulang. At nagiging parte din ang panganay na anak. Lalo na kung ang mga magulang ay walang kakayanan para magtustos o magbigay ng kanilang pangangailangan. So, hindi po madali ang tagabuhat o tagapagpadala o tagapagdala. Okay? Lalo na po kung ang kasalanan ang pinag-uusapan. Babasahin po natin sa unang Pedro sa unang Pedro sa ikalawang kabanata mula sa 24 hanggang sa 25. Sige po, pwede po bang paki-flash ang 1 Peter chapter 2 verse 24? Babasahin po natin ng sabay-sabay. Itutuloy po natin hanggang sa 25. Yan. Sige. Sabihin mo amen pag ay ready na. 1 Peter chapter 2 verse 24 hanggang 25. Okay. Chapter 2. Okay, sige. Sabay-sabay po nating basahin sa mga oras na ito. Handa na po ba ang lahat? Magsabi ng amen. Amen. Okay. Sige. Sa 24, handa simulan na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling kayo. Sumunod sa 25. Sige po, handa simulan. Sapagkat kayo'y gaya ng mga tupang nangaliligaw, datapwat ngayon ay nangabalik kayo sa pastor at obispo ng iyong mga kaluluwa. So, ang pamagat natin ngayon ay tagapagpadala ng kasalanan o tagapagdala ng kasalanan. At ang ating teksto ay mahahanap natin sa unang Pedro sa kabanata 2, talatang 24 nang sinasabi diyan na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy. Praise God. Dito po sa ating teksto ay malinaw na sinasabi na ang tinutukoy ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy. Ngayon, titinan po natin sa Leviticus 16, talatang 8 hanggang 10 muna, sapagkat upang maunawaan po natin kung gaano ang bigat ng responsibilidad ng isang tagadala. At dito po ay ipinakilala ng Diyos sa bayang Israel ang paparating na Misaya sa katauhan ng Panginoong Hesukristo, kung papaanong kanila nang ginagawa noon pa lamang, sapagkat ito ay mga tagubilin sa kanila ni Moises na nagmula naman sa Ama. So dito sa Leviticus, babasahin ko po sa inyong mga pakinig. Ito ay matatagpuan sa Kabanata 16, talatang 8 hanggang 10. So ito ang sinasabi. At
pagsasapalaran ni Aaron ang dalawang kambing. So ano daw po? Anong sabi? Kambing. Ang isang kapalaran ay sa Panginoon at ang isang kapalaran ay kay Azazel. Si Azazel po ay isang demon. Yan po ay isang demon. Okay? And ang Panginoon, so mayroong dalawang kambing. Ang dalawang kambing, ang isa ay titingnan kung sino sa dalawang kambing ang mapupunta sa Panginoon at sino ang mapupunta kay Azazel. Sa ika-Siyam, sabi dyan, at ihaharap ni Aaron ang kambing na kinahulugan ng kapalaran sa Panginoon. At ihahandog na pinakahandog dahil sa kasalanan. So ang kambing na napili para sa Panginoon ay gagamitin for sin offering o paghahandog ng kasalanan sa harap ng Panginoon. Sa 10, sabi dito, ngunit ang kambing, sige po, sa 10, nasa na po ba tayo? Sa Siyam, sabi dyan, at iniharap ni Aaron ang kambing na kinahulugan ng kapalaran sa Panginoon at ihahandog na pinakahandog dahil sa kasalanan. At sa ika-10, sabi dyan, ngunit ang kambing na kinahulugan ng kapalaran kay Azazel ay ilalagay na buhay sa harap ng Panginoon upang itubos sa kanya at payaunin kay Azazel sa ilang. Praise God. So sabi dito, may dalawang kambing na binabanggit. At ipagsasapalaran, ibig sabihin, kumbaga sa ating kasalukuyang salita, ay magkakaroon ng lot or tinatawag na ano ba tawag nito sa Tagalog? Yung pipiliin. Parang may draw lots. Parang ano tawag nito sa Tagalog? So, parang palabunutan, parang ganon, ano. So, pakikipagsapalaran po ang malalim na Tagalog doon. So, ngayon, ang sabi dito, may dalawang patutunguhan ang kambing. So, kasi dalawang kambing eh. So, titingnan sa dalawang kambing kung sino sa kambing ang mapupunta sa Panginoon, sino ang mapupunta kay Azazel. Okay. At, sabi dito, ngunit ang kambing na kinahulugan ng kapalaran kay Azazel ay ilalagay na buhay sa harap ng Panginoon. So sa English po, kung ating titingnan sa English ang 16:10, ganito po ang pagkasabi. Sabi dito, but the goat on which the lot fell to be the scapegoat. Sabi ng lahat, scapegoat. Shall be presented alive before the Lord to make an atonement with him and to let him go for a scapegoat into the wilderness. So, ibig sabihin po, may dalawang kambing. Ang isa ay papatayin for sin offering. Ang isa ay pakakawalan at ipababalik kay Azazel na isang demon upang siya na maging isang tinatawag na scapegoat. Sabi ng lahat, scapegoat. Ang scapegoat, ang ginagawa po ng scapegoat, siya ang tagapagdala ng kasalanan ng lahat ng mga tao at sa pamamagitan niya, siya po ay kanyang dadali nito papunta o patungo sa ilang. Praise God. Dito, sabi dito, may salita na sinasabi na to make an atonement with him.
Ginagamit ang salitang atonement upang sa Tagalog, sabi dito, atonement, hallelujah, handog o kasalanan o handog kasalanan. Ang atonement po, ang ibig sabihin, atonement is reparation. Ibig sabihin, to make amends. Ibig sabihin ng to make amends upang ang anumang sigalot, anumang gulo ay muling maiaayos. Okay? So, ayan ang salita po ng atonement. So, ang atonement ay siyang tinatawag na ito ay isang annual ceremony o taunang ginagawa para gawin ang tinatawag ng pagbibili ng sala o pagpapawalang sala sa mga tao. So dito po ay nagkakaroon ng tinatawag na confession. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang confession sa Tagalog? Ito ay pagpapahayag ng iyong kasalanan. It is a ceremony of confession and atonement for sin. So kung bakit ko po nais na maunawaan natin ito ay upang para malaman natin kung bakit nababanggit sa bagong tipan na kinakailangan ang humingi ng kapatawaran. Bakit kinakailangan na humingi ng kapatawaran? Sapagkat ang kasalanan na ating sinasalita ay kinakailangan na ito'y tuluyang mahiwalay sa atin at ito ay mapupunta doon sa tagapagpadala o tagadala na katulad ng binabanggit sa Leviticus na ang tawag dito ay ang scapegoat. So ang scapegoat ay hindi po pinapatay, kundi titingnan natin kung ano ang gagawin ni Aaron dito sa ikalawang kambing. So basahin po natin naman ang sumunod na Leviticus mula 20 hanggang 22. Sige po, sabay-sabay na magbasa. Handa simulan. At sige po, sabay-sabay sa 20. At pagkatapos matubos niya ang dakong banal at ang tabernakulo ng kapisanan at ang dambana ay ihahandog ang kambing na buhay. So, sino daw ang ihahandog? Ang kambing na buhay. So, tingnan ko po, babasahin ko po sa inyong mapakinig sa Ingles para maintindihan po natin lalo. Sabi dito, and when he hath made an end of reconciling the holy place and the tabernacle of the congregation and the altar, he shall bring the live goat. Praise God. Ito po yung buhay hindi po yung patay. Kasi yung patay, kailangan po yun ialay sa Panginoon. Papatayin po yun. Ang live goat, yung buhay na kambing, ay dadalhin sa altar. So anong gagawin sa buhay na kambing? Sige, tingnan natin. Sige, sa 21, basahin po ninyo ng sabay-sabay. Handa, simulan. Ulitin. At sa ulo ng kambing na buhay at isasaysay niyaon ang lahat ng mga kasamaan ng mga anak ni Israel. Saglit. Ano daw pong sabi? At ano sabi doon? At say. So, ibig sabihin, to confess. Salitain. Okay? So, para po maging malinaw, isasaysay ni Aaron ang lahat ng kasalanan ng mga anak ni Israel
at lahat ng kanilang mga pagsalangsang, lahat nga ng kanilang mga kasalanan, at ano, sige, pagpatuloy po ninyo, at ilalagay niya sa ulo ng kambing at ipadadala sa ilang sa pamamagitan ng kamay ng isang taong handa. Praise God. Sa 22, panghuli, at dadalhin sa 22, at dadalhin ng kambing ang lahat ng mga kasamaan nila sa lupaing hindi tinatahanan at pawawalan niya ang kambing sa ilang. Praise God. So makikita po natin dito na patungkol sa kambing. Ang kambing ay sumisimbolo po ng kasalanan. At ang kambing na ito na ginamit ay ang lalo na ang kambing o tinatawag na scapegoat ay ginagamit upang ito ay maging tagapagdala ng kasalanan ng buong bayan. Anong sabi? Buong bayan. Ano nga ulit? Buong bayan. So, ibig sabihin, ganun siya karami. Ganoon karami na itong scapegoat na ito ay kanyang bibit-bitin ang kasalanan. At kinakailangan ang scapegoat na ito ay hindi po ito dapat makabalik sa lugar na kung saan nila, kumbaga hindi dapat ito makabalik sa templo. Kasi pakakawalan ito sa ilang at bibit-bitin ito ng tao para masiguradong hindi ito makababalik. So 25, sabi dito, at susunugin sa ibabaw ng dambanang taba ng handog dahil sa kasalanan o sin offering. At sa 26, at yaong nagpakawala ng kambing na ukol kay Azazel o yung scapegoat ay maglalaban ng kanyang mga suot at maliligo ang kanyang laman sa tubig at pagkatapos ay papasok siya sa kampamento. Praise God. Dito natin makikita ang ginagawa sa panahon nila Aaron kung papaano ang kasalanan ay nawawala. At ito po'y ginagawa nila ng taunan. Kada taon nila ito ginagawa. At laging mayroong tinatawag na scapegoat o kambing na buhay na tagadala ng kasalanan. Praise God. Scapegoat ay ang pangalan na tawag doon sa kambing, kaya nga siya scapegoat sapagkat siya ay pinakawawalan doon sa ilang at kinakailangang hindi ito makabalik sa kampamento sapagkat bitbit ng kambing na ito ang lahat ng dugo kasalanan ng mga tao sa kanya. Ito ay sumisimbolo rin ng kasalanan ng maraming tao sa kasalukuyan na binibitbit ng isang tao at walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Jesus ay bumubuo sa lahat ng ginagawa mula sa mga taunang gawain ng mga Israelita. At ito po ay binabanggit sa Leviticus 16 at buong chapter ng 16, ang seremonyas na ginagawa po na taunan ay isang beses na lamang na ginawa ng Panginoong Hesukristo. Amen? Hindi po ba kumbaga dapat magkaroon ka ng relief kasi hindi mo na ginagawa taon-taon ito.
Ito'y ginagawa na mismo ng Panginoong Hesukristo. Parehas ang ang scapegoat na kung saan sa kanya lamang po nararapat na mag-confess o humingi ng kapatawaran sapagkat siya lamang ang itinalaga ng Ama na maging daan upang tuluyang ikay mahugasan sa ating mga kasalanan. Kung ang Panginoong Hesukristo ang sin offering, kung babasahin po ninyo sa kabuuan ng Leviticus 16, ay kanilang winiwisik ang dugo nito upang maglinis at magkaroon ng tinatawag na atonement o reconciliation sa mga tao to make an amends sa Ama sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. At sa pamamagitan din ng ating Panginoong Hesukristo, na kung tayo ay ating ipapahayag ang ating kasalanan, siya po ay tapat, banal, na maglilinis. Bakit siya tinabing tapat at banal? Sapagkat may kinalaman ito sa dugo na kanyang ibinigay mula sa kanya patungo sa Ama to make an amends. To make an tinatawag na atonement. Ibig sabihin to reconcile or reconciliation sa mga bagay na dapat hindi naman niya actually ginawa. Pero siya po'y kinilalang kambing. Siya'y kinilalang kambing sa kabanatang ito upang ating makita, bagamat hindi siya kambing, sapagkat siya po ay kinikilalang tupa, ngunit siya'y ginawang makasalanan ng Ama upang tumanggap, maging tagapagdala ng ating kasalanan nang sa gayon tayo po ay ma-reconcile sa Ama. Amen. Malinaw po ba? Hallelujah. Ngayon titingnan po natin ang isa pang kwento mula naman sa Lucas. Babasahin ko sa inyo, titingnan po natin kung gaano kabigat ang tagapagdala ng kasalanan. At anong kakayahan dapat ang mayroon ng tagapagdala ng kasalanan? Ang Panginoong Jesus hindi na po kailangan pumili ng kambing sapagkat parehas na kambing ay inilagay sa balikat ng Panginoon upang ang dalawang kambing na ito ay lahat ng ginagawa dito sa dalawang ito ay ginawa na ng isang beses ng ating Panginoong Hesukristo. Isang beses niyang ginawa ang sin offering at ginawa niya rin ang tinatawag na scapegoat na kung saan bit-bit niya ang ating mga kasalanan upang tayo po ay ma-reconcile at makapanumbalik sa ating Ama na hindi po natin ginagawa ito taunan. Isang beses lang. And the Lord is sitting in the right hand of God na siya ang ating saserdote araw-araw, minu-minuto, oras-oras, the mediator of humanity to God. Amen? Praise God. Ngayon, tingnan po natin kung gaano kabigat ang isang taong tagapagdala ng kasalanan na hindi banal at isang tao na tunay po kung gaano napakahirap. Tingnan ko po, babasahin po natin ito para at least maintindihan pa natin lalo. Ito ay makikita sa Lucas 8, Kabanata 8. Hallelujah. At dito po ay babasahin ko sa inyo sa 26. Praise God. Ito ang sinasabi, sige po, paki-display na lang kapatid, purihin ng Panginoon. Sabi dito, at sila'y nagsidating sa lupain ng mga Gadareno
na nasa tapat ng Galilea. At pagkalunsad niya sa lupa, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa bayan na may mga demonyo. At malaong panahon na hindi siya nagdaramit at hindi tumatahan sa bahay, kundi sa mga libingan. Sa 28, at nang makita niya si Jesus, siya'y sumigaw at nagpatira pa sa harap niya at sinabi ng malakas na tinig, "Ano ang pakialam ko sa iyo, Jesus? Ikaw na anak ng Diyos na kataas-taasan. Ipinamamanig ko sa iyo na huwag mo akong pahirapan." Sabi sa 29, sapagkat ipinag-utos niya sa karumal-dumal na espiritu na lumabas sa tao, sapagkat madalas siyang inaalihan at siya'y binabantayan at gapos ng mga tanikala at mga damal, at pagka pinapatid ang gapos, siya'y itinataboy ng demonyo sa mga ilang. Tingnan po ninyo ha. Siya'y itinataboy ng demonyo sa mga ilang. Sapagkat ang mga demonyo at kalimitan ay naninirahan sa ilang. Tingnan niyo po dito sa sumunod sa 30, at tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" At sinabi niya, "Pulutong." Sa Ingles po ay legion. Ang legion po, kung ating titingnan sa mga soldiers o yung bilang ng sundalo ng mga Romano, ito po ay nagkakaroon ng bilang ng 6,000. So 5,500 roughly to 6,000. Ayan po ang tawag ng pulutong. Sapagkat maraming demonyo ang nagsipasok sa kanya. 31, at ipinamamanik nila sa kanya na huwag silang paparoonin sa kalaliman. 32, doon nga'y may isang kawan ng maraming baboy na nagsisipanginain sa bundok. At ipinamanhik nila sa kanya na pabayaang sila'y magsipasok sa mga yaon, at sila'y pinahintulutan niya. At nagsilabas ang mga demonyo sa tao at nagsipasok sa mga baboy. At ang kawan ay napadahuluhong sa bangin hanggang sa dagat-dagatan at nangalunod. At nang makita, sa 34, nang makita ng mga nagsisipag-alaga ng mga yaon ang nangyari, ay nagsitakas at isinaysay sa bayan at sa bukid. 35, at sila'y nagsilabas upang mangyari at nagsilapit sila kay Jesus, at kanilang naratnan sa paanan ni Jesus na ang taong nilabasan ng mga demonyo na nakaupo may pananamit at matinuna ang kanyang bait, at sila'y nangatakot. Sa 36, at sa kanila'y isinaysay ng nangakita kung paanong pinagaling ang inaalihan ng mga demonyo. So ang naging resulta, 37, at ipinamanhik sa kanya ng lahat ng mga tao sa palibot-libot ng lupain ng mga Gadareno na siya'y umalis sa kanila, sapagkat sila'y napipigilan ng malaking takot, at siya'y lumulan sa daong at nagbalik. So dito po sa aking binasa, dito natin makikita ang isang tao na tagapagdala ng kasalanan. Ang isang taong ginawa nilang scapegoat. Ang isang tao na wala siyang ibang ginawa at gawin, kundi ang bitbit niya ang kasalanan ng buong kanyang komunidad, na tunay nga niyang pinagdudusahan. Ang sabi po dito, na ilang beses na po siyang ginagapos. At napapatid lamang po niya ang kanyang gapos. Kahit anong klaseng gapos o ginagamit na panggapos sa kanya, pinapatid niya lang. Ang Gadareno po, para sa kalaman ng lahat,
o sa Ingles po dito ay ito po ay sa gatherings. Ito pong lugar na ito ay lugar ng mga hintil. Ibig sabihin, hindi po sila mga Israelita, kundi sila po ay mga labas ng mga tao ng Israel. Ibig sabihin, hintil po ang tawag sa Biblia pagka hindi ka kabilang sa bayang Israel. O sa ibang salita, sa kasalukuyan po natin ngayon, ay mga unbeliever. At ang pinakatanging o ang pinaka ikinabubuhay po nila dito at majority ng ikabubuhay po nila ay ang aalaga po ng mga baboy. So sila po'y nagpapastol o nag-aangalaga ng baboy. At dumating ang iyak. Dumating ang iyak ng isang tao sa tainga o pandinig ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi po dito, ang taong ito, araw-gabi siya. Araw-gabi siyang sumisigaw. Araw-gabi siyang sumisigaw sa matinding hirap. Dahil siya ay pinahihirapan ng mga demonyo na nasa loob ng kanyang katawan. 6,000 demons sa kanyang katawan. Imagine po natin kung mabubuhay pa po ang tao na ito. But the Bible is telling us na may ganoong klaseng tao na nagbitbit, nagdala ng kasalanan ng kanyang komunidad. At nangyari nga po that the life of this person overturned. At yung dating inaalihan ng 6,000 na mga demonyo, ngayon ay naging tagapagdala ng salita ng Panginoon. Ang dating tagapagdala ng kasalanan ng kanyang komunidad, nung na-encounter ang Panginoon at tinanggap ng mga demons na ito, alam niyo po, isa lamang po sa totoo lang, isa lamang po din na isang katotohanan na ang demons po, sila'y naninirahan sa mga marumi. Demons love to live in dirty places. Ang kasalanan po, it's a door. Sin is a door. For it is demons' door. Ulitin ko po, ang kasalanan po ay pintuan ng mga demonyo. At dahil po dito, nagmakaawa sila sa Panginoong Hesus na huwag silang paalisin sa lalaki, kundi padala na lamang sila doon sa mga baboy. Alam niyo po, hindi tinulot ng Panginoon na patayin nila ang tagapagdala ng kasalanan. Hindi tinulot ng Panginoon na patayin nila ang taong ito. That's how the Lord deeply, He is deeply na nagmamahal doon sa taong ito, na walang ginawa ang maraming tao, kundi ang lahat ng sisi, ang lahat ng mga sisi, ang lahat ng kasalanan, ang lahat ng pagtuturo ay ibinigay nila sa taong ito. Hallelujah. Upang magbuhat, magdala ng kanilang kasalanan. Tingnan niyo po yung nangyari sa Leviticus. Ang pamilya po, pagka sila ay dumadaan sa atonement na tinatawag, may 2 kambing silang bitbit. Ang isang kambing ay for sin offering, ang isang kambing ay para kanilang ibulong
ang kanilang mga kasalanan. Binubulong po ang kasalanan ng mga tao sa kambing na ito at ito'y bibitbitin. Ibig sabihin, ito ay tinatawag na pagta-transfer, pagbabalik. May sin offering siya ng panlinis sa tao at ang kasunod nito, syempre pag nilinis ka, saan pupunta ang dumi mo? Ngayon, ang dumi mapupunta doon sa ikalawang kambing na tinatawag na scapegoat. Ngayon doon, sa Gadarenong lalaki na ito, na dumanas ng matinding pangahamak, ng matinding pagsisisi, ng matinding ginagawa ng kanyang mga kababayan sa kanya, na siya ang sumambot, siya ang tumanggap sa lahat ng kamalian ng buong komunidad o ng kasalanan. Praise God. Hallelujah. Naunawaan po ba natin magsabi ng amen? At dahil dito, ang Panginoong Jesus, alam niyo po, bago ang Panginoong Jesus lumipat papunta doon sa lugar na yon, siya po ay, ano ba yung sa Tagalog ay sinugat, sinalubong. Puri ng Panginoon. Hindi ko po alam bakit nagmimix yung ano ngayon, ng Bisaya at sa Tagalog, puri ng Panginoon. Siya'y sinalubong ng isang napakatinding hangin, unos, doon sa karagatan. Kasi bakit? Ang kalaban, alam niya na papunta siya doon sa lalaking yon. Naririnig ng Panginoong Hesukristo ang daing. Tandaan po natin, during the time Jesus journey, mostly po ay nasa mga Israelita. But that cry, that great cry of that man, sa kanyang paghihirap, sa kanyang matinding paghihirap at pinahirapan siya araw-gabi ng mga demonyong ito sa kanyang katawan. Na kahit anong klaseng gapos, ginagapos po siya, literally ng mga taong nandoon sa kanila. At siya'y laging tumatakbo sa ilang. Sabi nga doon, kung babasahin po natin, siya'y sumisigaw araw at gabi, kung ating babasahin po sa Mateo. At dito po, na siya ay nagpatirya pa sa Panginoon. Ang ginawa ng Panginoon nung siya'y sinalubong ng matinding patinding bagyo, kasi matinding alon, sinaway niya ang hangin at tumigil ang hangin. At doon siya pumaroon diretso. Hindi po siya pumunta sa bayan. Ang pinuntahan ng Panginoon ay ang taong ito. Ang tagapagdala ng kasalanan ng kanyang komunidad ay nagpatira pa dahil hindi niya kaya ang trabahong ibinagay sa kanya. Hindi niya kayang gawin dahil, alam niyo po sa totoo lang, gusto niya nang mamatay. Pero hindi tinulot ng Panginoon sapagkat may plano ang Panginoon sa kanya. Dumiretso ang Panginoon sa taong ito at kilala ng taong ito. Kilala ng mga demonyo na nasa taong ito kung sino ang dumating. Sila ay nagpatira pa sa harap niya. At sinabi, ano ang pakialam ko sa iyo, Jesus? O anong ginagawa mo dito, Jesus? Ikaw na anak ng Diyos. Tingnan niyo po even demons knows kung sino ang Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, nakakalungkot lang sapagkat marami sa atin ang hindi kinikilala na si Jesus ay anak ng Diyos. Many people doesn't believe that Jesus is the Son of God. But demons knows to their very core who is Jesus.
They knew that Jesus is the Son of God. Kaya nga sabi dito, ipinamamanik ko sa inyo na huwag mo akong pahirapan. Kasapagkat ipinag-utos po ng Panginoon na ang karumal-dumal na espiritu na lumabas sa Kanya. Lumabas sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga sabi dito ng mga demonyo, sabi niya, o sabi nila, bakit mo kami pahihirapan? Hindi pa panahon. Hallelujah. Hindi pa napapanahon. Dahil buhay pa. Hallelujah. Buhay pa, sabi nga, hindi pa napapanahon dahil darating talaga ang panahon na sila po ay mahuhulog sa lawa ng kamatayan o sa apoy na lawa. At yon ang kanilang huling hantungan. The lake of fire. Kaya naman dito, na isang tagapagdala ng kasalanan ng kanyang komunidad ay naging tagapagdala ng salita ng Panginoon. Amen? At dito po sabi dito sa 38 ng Lucas 8, datapwat na manhik sa kanya ang taong nilabasan ng mga demonyo na siya'y ipagsama niya, datapwat siya'y pinaalis niya na sinasabi. Sabi ng Panginoong Hesus sa taong ito, in-appoint niya po ang taong ito bilang isang ebanghelista o tagapagturo o tagapagpahayag ng mabubuting gawa ng Panginoon. Sa 39, sabi dito, umuwi ka sa iyong bahay at ipahayag mo kung gaano kadakilang mga bagay ang ginawa ng Diyos sa iyo. At siya yumao ng kanyang lakad na ibinabalita sa buong bayan kung gaano kadakilang mga bagay ang sa kanya'y ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Praise God. Mga kapatid, ang Panginoong Jesus ang itinagubilin ng Ama sa langit upang sa kanyang mga latay at sa kanyang mga sugat na tinamo sa krus ng Kalbaryo, siya'y naging isang haing handog sa harapan ng Panginoon at ganun din na binitbit niya hindi lamang sa ilang, sapagkat binitbit ng Panginoong Hesus ang ating kasalanan hanggang sa kailaliman at doon sa Hades, sa lugar ng mga patay, na kung saan hindi na muling makababalik ang mga kasalanang ito sa mga taong nagpapahayag ng kasalanan sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi mo gagawin ang taunan, kundi gagawin mo na iyong ipapahayag ang iyong mga kasalanan. And the Lord will justify you. Ibig sabihin, ikaw ay kanyang tatanggapin, lilinisin sa pamamagitan ng kanyang dugo na kanyang ibinigay sa krus ng Kalbaryo upang tayo po na makasalanan ay makapanumbalik sa Ama at tayo'y malinis sa ating mga kasalanan katulad ng Gadarenong ito na nagkaroon ng napakadaming demonyo. The Lord has an authority over everything in this world, including Satan himself, including Satan and his demons. At walang inilagay sa silong ng langit na sukat na ikaliligtas ng sino man, kundi ang pangalan at ang katauhan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Now, this is the truth, mga kapatid. And that's the reality. Jesus became the goat. Jesus became a sinner. He bore our sin. He became a sin offering in our and scapegoat.
He bears our sin. He bore our sin in His body. Tinanggap niya ang ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang katawan. Dinala niya hanggang sa sa kabilang buhay ang mga kasalanan na bitbit ng Panginoon. Ganun po kaepektibo ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. And that is the real gospel. No one, wala pong sino man ang kayang tagabitbit o bumitbit ng kasalanan ng sino man. Ang lahat ay hindi nakagawa ayon sa pamantayan ng Diyos. Hindi nakaabot. We are all short in God's standard. Ang lahat po ay hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Walang sino man na nakaabot sa pamantayan sapagkat when you provide your sin offering unto the Lord, ito ay dapat banal. You can never be an offering if you are not holy. Kaya naman binabanggit sa Biblia lagi na ang Panginoong Hesukristo ay banal. Siya ay inilagay ng Diyos bilang makasalanan to bear our sin, to become scapegoat sa atin. And He took all the sin of people in His grave. Amen. Pero hindi nagtatapos doon. Hallelujah. Dahil hindi po siya nanatili sa lugar ng mga patay. Hindi kaya ng lugar ng mga patay. Even the death cannot hold Him. Sapagkat siya'y banal. And that's the reason why the Lord resurrected in His glory. The Lord has taken the keys of death. He has the power over death. Sapagkat sino man, sabi nga, sino man ang nananampalataya at kumikilala sa Panginoon ay hindi tatanggap ng wrath of God o ng galit ng Ama. Sapagkat mula sa kamatayan siya'y malilipat sa kabuhayan. From death, he will be transferred to life. Wala pong sino man ang namatay at nabuhay, kundi ang Panginoong Hesus lamang. At kung mananatili tayo sa pagkilala sa mga taong namatay na, nananatili tayo sa pagkilala sa mga taong kailanman hindi nabuhay, kundi nanatili sa lugar ng mga patay, anong kapangyarihan ito para tayo ay iligtas? Anong kapangyarihan nila para tayo ay bigyan daan patungo sa Ama kung sila man sa sarili nila ay hindi nila matulungan? It is God. It is God's purpose to send His Son. Sabi nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish. You will not perish. We will not perish, but we will have an everlasting life. Jesus became a scapegoat, but Jesus is not... God never sent Jesus in the wilderness, but Jesus bring all these sins into His grave. Aba, hindi mo nga alam, baka itong scapegoat na ginagawa ng mga Israelita, bawal ngang bawal nga makabalik. Nalala ko tuloy yung pusa, Yung pusa na, ito po malayo po sa kwento, pero nalala ko lang, kung iisipin nyo, sino bang makakaalam kung ang kambing makababalik sa kampamento? Well, unless na lang if the angel of God. Alam niyo po yung scapegoat na yon, ito po yung ito po yung pambayad doon sa kasalanan. Doon naman sa demon na binanggit doon na si Azazel. Because they have that legality sa kasalanan ng tao. Alam niyo po kung bakit si Moises, nung panahon, mababasa po natin sa Jude, Si Moses po, nung namatay siya, because he sinned against God. At namatay po siya sa kanyang physical na kamatayan.
At noong kukunin na yung katawan ni Moses, ni Michael po na archangel, hinarang po siya ni Satanas. At nung pagharang ni Satanas, hindi lamang basta hinarang niya sa katawan ni Moses, sapagkat sinasabi ni Satanas, wala kayo, may karapatan ako sa katawan ni Moses. Siya'y nagkasala. So naintindihan po natin, pag ang isang tao o sino man na nagkasala, si Satanas may legal ground. May legality pong tinatawag sa langit at sa spiritual na mundo. May legal ground siya. Kaya ayaw niyang ibigay, hinarang niya si Michael. Hindi mo makukuha ang katawan ni Moses. Pero nung panahon na yon at oras na yon, ginamit ni Michael ang otoridad at kapangyarihan ng Diyos. Sabi niya, salangsangin ka ng Panginoon. Wala magawa si Satanas. Exactly the same thing sa iyo at sa akin. Na sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa buhay mo, kahit anong pahirap sa iyo ng kaaway, kahit anong gustong gawin sa iyo ng kaaway, nang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa iyo, binili ko siya sa aking dugo, siya'y akin. Wala pong magagawa ang dyablo. Off-limit po sila dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Jesus have taken back kung ano ang para sa unang Adam. If our first Adam failed, Jesus resurrected. Our first Adam opened the gates of death, but Jesus opened the gates of heaven. Hallelujah. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Jesus destroyed the veil. Ang Panginoong Jesucristo ay kanyang binuksan ang langit para sa atin. Para po sa atin. And that's how it is important for every one of us to know what Jesus is capable. And whatever that Satan holding to you, the moment that you will give your life to Jesus, it will no longer valid, but it will become void. Anumang legality, anumang legal ground sa'yo ng kaaway na dyablo, the moment na makita niya ang dugo ng Panginoong Jesucristo, that blood, hallelujah, that blood has power to change your situation. That blood is so powerful. At kinikilala po ito ng lahat ng mga demonyo, even Satan himself. Sapagkat ang dugo na yan, ang katubusan mo at katubusan ko at katubusan ng lahat. That sprinkle of blood all over you na mula sa iyong karumihan, ikay magiging malinis sa harapan ng Ama. Hallelujah! Hallelujah! Sige po, tayong lahat ay magpuri sa Panginoon. Hallelujah! Salamat o Diyos! Purihin ka. Hallelujah! Salamat sa iyong ginawa o Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Tayo pong lahat sa mga oras na ito ay pumikit. Hallelujah, Lord God. Kung ang Old Testament, if the Old Testament has the goat, a scapegoat, and the New Testament has these gatherings, demoniac, hallelujah. We have Jesus to finish it all. Jesus finished everything. He took all our sins into his grave. And he resurrected to bring and to give life, hope,
sa bawat isa sa atin. That we are no longer dead, but we are resurrected in Him. At darating po ang panahon that Jesus will be in the throne. He is our King. At patuloy na siya na magliliwanag sa kaharian ng langit sa mga taong tinawag niya, sa mga taong pinili niya to experience His grace, sa mga taong tumanggap sa Kanya, sa mga taong bukas sa Kanya. For He is the only way to heaven. He is the way, the truth, the life. No one comes to the Father except through Jesus. No one comes to the Father except through Jesus. Hallelujah. Oh, glory unto your mighty name, Lord. Glory unto your mighty name, Jesus. Thank you for your life, Lord. Thank you for your salvation. Thank you for the blood, oh God. Thank you for your blood, oh Lord, that cleanses us. Hallelujah. Hallelujah.